Magandang araw po sa inyo Kuya Bari at sa lahat ng kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong channel. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Kulas. Gaya po ng mga nagpapadala ng kanilang mga kwento, mayroon din akong kahindik-hindik na karanasan tungkol sa aswang. Taong 1984, ito ay nangyari sa probinsya ng Antique. Tanging ang ama ko na lamang ang kasama ko sa buhay dahil maagang nawala sa amin si nanay dahil po sa sakit na diabetes. Simula noon ay si tatay na ang nagpalaki sa akin at nagpaaral. Bilib din po ako sa kanya dahil nakaya niya itong mag-isa, lalo pa at sa hirap ng buhay namin noon. Mabuti na lamang at noong nagtatrabaho na ako, medyo nakaahon-ahon na rin kami sa buhay. Isa po akong guro at naatasan ako ng aming departamento na magkaroon ng libreng pagtuturo sa mga batang hindi nakapag-aral dahil nga sa hirap ng buhay. Ang misyon namin Kuya Bari ay ang pumunta sa mga liblib na baryo ng probinsya para makatulong sa mga batang hindi makapagsulat at makapag-aral. 2 araw bago kami tumungo sa bawat baryo ay naglikpit na kami ng mga notebooks, lapis, ballpen at iba pang mga kagamitan sa pag-aaral. Naghanda na rin kaming mga guro ng mga libro at mga babasahin tulad ng mga kwento na kapupulutan ng aral ng mga bata. Tuwang-tuwa ako habang nilalagay sa kahon ang mga gamit kasama ang kapwa ko pa na mga guro na itago na lang natin sa mga pangalang Aljun, Krista at Jose. Kaming 4 ang naging isang grupo para tumungo sa isang bayan. Napag-usapan na rin naming 4 kung ano ang proyektong aming gagawin pagkatapos ng 1 linggo naming pamamalagi roon. Kaso hindi pa ayon pinapayagan ng aming mga prinsipal dahil masyado raw magastos ang ganoong proyekto. Lalo pa at wala rin daw pera ang Departamento ng Edukasyon sa aming probinsya. Kung kaya't hindi na lang kaming 4 nagpumilit pa. Noong matapos na kami sa pagliligpit, umuwi na rin kami sa aming kanya-kanyang mga bahay. Napagkasunduan naming 4 na sa terminal na lamang ng jeep kami magkita-kita sa susunod na araw kung saan ang oras ng alis namin. Noong nagpaalam ako kay tatay tungkol sa misyon namin ay pinag-iingat niya ako. Anak, mag-iingat ka sa pupuntahan yung liblib na baryo ha. Ang mga aswang pa naman sa panahon natin ngayon ay napaka-agresibo. Wala na silang pinipiling oras para mambiktima. Magdala ka ng mga pangontra sa aswang nang sa gayon makasiguro ka. Opo tay. Magbabaon po ako para kung sakali ay may laban po ako. Mahirap po talaga kasi wala halos kaming kakilala sa baryong pupuntahan namin. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni tatay ay kumain na rin kami at natulog. Kinabukasan, maaga na akong naglikpit ng mga gamit ko. Nagpaalam kaagad ako kay tatay at hindi na ako nakapag-agahan pa dahil kinakailangan ding maging maaga akong makarating sa paradahan ng mga tricycle. Pagkatapos ng ilang minuto, natanaw ko na ang 3 kong mga kasama na sina Jose. Nakasakay na sila sa tricycle at ako na lamang ang hinihintay pala nilang 2. Noong nakasakay na po ako, nagsimula na ring magbiyahe ang driver. Nakarating na kami sa paradahan ng jeep at sumakay agad kami. Halos 2 oras ang naging biyahe ng jeep bago kami nakarating sa bayan na pupuntahan namin Kuya Bari. Nagtanong-tanong pa nga kami sa mga tao roon kung saan ang sakayan ng tricycle papunta sa baryo na pupuntahan namin. Nagulat ang ilan at nagtaka kung sigurado ba daw kami sa pupuntahan namin. Kaya sinagot ko sila na sigurado po kami para turuan ang mga bata na hindi roon nakakapag-aral. Kitang-kita pa nila ang mga kahon na dala-dala namin kung saan nakalagay roon ang mga gamit sa eskwelahan. Tinuro naman kami ng isang matanda
sa sakayan ng tricycle. Nang sumakay na kami ng tricycle ay kinausap pa kami ng driver kung talaga bang sigurado kami sa pupuntahan naming baryo. Sumagot naman si Jose at Krista. Tumango naman ang driver at sinabihan kaming mag-iingat kami sa baryong iyon. Wala namang ibang sinabi ang driver bukod doon. Pero sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, alam ko na kung ano ang tinutukoy nila. Naisip ko na baka may aswang nga sa baryo na pupuntahan namin. Huminto ang tricycle sa bukana ng gubat. Sinabi sa amin ng driver na hindi na makakapasok pa ang tricycle sa loob at hanggang doon na lamang niya kami maihahatid. Bumaba naman kami at kanya-kanyang nagbuhat ng mga gamit at kahon. Noong makaalis na ang tricycle ay nagkatinginan kaming apat. Kanya-kanya kami sa suwestyon kung papaano na kami makakarating sa pupuntahan naming baryo. Nakalimutan pa naming tanungin ang driver kanina kung saan nga ba ang daan patungong Duyong. Nagdesisyon na lamang kami na pasukin ang gubat at kung may makita kaming bahay ay doon kami magtatanong-tanong. Walang humpay ang tigil namin sa daan na malubak. Panay din ang tingin naming apat sa buong kagubatan. Napakasukal ng gubat na pinasok namin sa baryo na iyon. Matatanaw din ang dagat sa hindi kalayuan. Wala pa kaming bahay na natanaw simula kanina nang pumasok kami sa gubat na iyon. Naisip namin na baka naliligaw na kami. Pero hindi namin hinayaan na lukubin kami ng kaba sa aming mga dibdib. Sa halip ay nagdasal kami ng taimtim habang kami ay naglalakad. Makalipas ang ilang sandali, natanaw namin ang isang bahay sa di kalayuan. Ito ang unang bahay na nasumpungan namin mula pa kanina sa paglalakad namin. Napausal naman ako ng dasal at napatingin sa aking mga kasama. Nagreklamo si Jose at namaypay naman sa init si Krista. Si Aljo naman ay naupo sa isang nakausling ugat ng punong kahoy at inilapag ang dalawang kahong dala-dala niya. Nagpalipas muna kami ng ilang sandali bago kami pumunta sa bahay na natanaw namin. Ngunit nagulat kami nang biglang may nagsalita sa aming likuran. Noong lumingon kami, nagulat na lamang kami sa itsura ng isang matandang lalaki. Magulong-magulo ang buhok nitong kulay puti. Makapalang balbas na kasing kulay ng kanyang buhok. Kulubot na rin ang kanyang balat at nangingitim ang ilalim ng kanyang mga mata habang nakatingin sa amin ng malalim. Tinanong niya kami kung ano ang ginagawa namin doon at kung sino daw ba kami. Si Jose na ang sumagot sa tanong niya. Nagpakilala kami bilang mga guro at naroon kami para magturo sa mga bata na hindi nakakapag-aral sa baryo nila. Tumangulang ang matandang lalaki at nagpakilala ito bilang si Mang Tenyong. Aaminin ko sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, na natakot talaga ako sa postura niya, pero sa pakikitungo niya ay mabait naman ito. Tinulungan pa nga niya kaming magbuhat ng mga kahon na dala-dala namin at pinatuloy niya kami sa kanyang bahay. Inalukan pa nga niya kami ng tubig at ng saging na kanyang daladala. Hindi naman po kami tumanggi dahil pagod na rin kami mula sa paglalakad at pagbubuhat. Sinabi pa niya sa amin na malayo ang kabahayan sa baryo na iyon. Isa pa raw, kakaunti pa lamang ang mga bata roon at ang iba sa mga ito ay hindi nakapag-aral. Mas pinipili na lang daw ng mga magulang na isama ang kanilang mga anak sa pangingisda at pagtatrabaho. Habang nagkukwento si Mang Tenyo, ay binigyan niya kami ng sariwang isda na nahuli daw niya kaninang umaga. Inihaw namin iyon at nagpasalamat sa kanya. Hindi na kami nahiya dahil sa tindi ng gutom na rin namin siguro
at saka nag-alok naman siya sa amin. Siya na rin Kuya Bari ang nagpresenta na doon na muna kami tumuloy sa kanyang bahay hanggang sa matapos ang misyon namin sa kanilang baryo. Sasamahan din daw niya kami kinabukasan sa munting bulwagan sa kanilang baryo para doon daw namin gawin ang libreng pagtuturo. Walang humpay ang pasasalamat namin sa kanya at tumango naman ito sa amin. Si Krista, hindi niya napigilan ang sarili at tinanong niya si Mang Tenyong kung nasaan na raw ang pamilya nito. Sinagot naman siya ng matanda na matagal na ang mga ito na nawala. Hindi na rin kami nagtanong pa at humingi na lamang ng pasensya. Tumulong na rin kami kay Mang Temyong sa gawain niya sa bahay. Tumulong na rin kami sa pagluluto ng hapunan. Tuwang-tuwa naman si Mang Tenyong dahil sa aming ginawa. Ayaw pa nga niya kaming patulungin pero nagpumilit kami Kuya Bari. Pinatuloy niya kami sa isang silid kung saan daw ay silid iyon ng kanyang anak na lalaki. Nilapagan din niya kami ng banig sa sahig dahil hindi kasya kaming 4 sa kama na gawa sa kawayan. Si Krista na lamang ang pinatulog namin sa kama at kaming 3 lalaki ay sa lapag na higa. Malapit nang maghating gabi pero hindi po ako makatulog. Samantalang ang mga kasama ko ay humihilik na dahil siguro sa tindi ng kanilang kapaguran. Nagulantang na lamang ako nang makarinig ako ng alulong ng isang aso sa labas. Pinakinggan kong mabuti iyon kung saan nanggagaling at mukhang malapit lamang iyon sa bahay ni Mang Tenyong. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan habang pinagpapawisan ng malagkit. Hindi ko alam Kuya Bari kung bakit bigla na lamang akong kinilabutan at nakaramdam ng takot. Naalala ko ang mga sinabi sa akin ni Tatay na kapag daw may umaalulong o makarinig ako ng alulong ng aso, ibig sabihin daw may masamang elemento na gumagala-gala sa labas ng bahay o kaya ay mayroong aswang. Huminga ako ng malalim at mas tinalasan ko pa ang aking pandinig sa paligid. Makaraan ang ilang sandali. Bigla na lamang may bumagsak na kung ano sa bubungan ng bahay ni Mang Tenyong. Noong una, akala ko ay kung ano lamang iyon. Pero noong nakarinig na ako ng munting kaluskos ay kinutuban na po ako. Bumangon ako mula sa pagkakahiga at saka ako tumungo sa aking mga gamit. Kumuha ako roon ng bawang saka asin sa mga daladala ko. Isinilid ko iyon sa aking bulsa. Maging ang mga kasama ko ay nilagyan ko na rin ng bawang at saka asin. Kinuha ko na rin ang maliit kong punyal na dala na gawa sa tanso. Ibinigay ito ng aking ama noong umalis ako. Sabi niya, mapapatay daw noon ang aswang o kaya ay matatakot. Dahil natatakot pala ang mga aswang sa ganoong klaseng pangontra. Nang biglang nawala ang ingay sa bubungan, mas pinatalas ko pa ang aking pakiramdam. Narinig ko na nasa dingding na ng bahay ni Mang Tenyong nagmumula ang kaluskos. Naging sunod-sunod naman ang luno ko habang mahigpit ang pagkakahawa ko sa punyal. Nag-aalala ako sa mga sandaling iyon dahil tulog na tulog ang mga kasama ko. Hindi ko alam kung papaano sila poprotektahan kung sakali man. Maya-maya'y nakita kong bumukas ang ilaw sa sala at narinig ko ang mga yabag na nililikha ni Mang Tenyong sa labas. Narinig ko ang pagbukas at pagsarado ng pintuan. Malakas na sigaw ni Mang Tenyong ang narinig ko. Sinisigawan niya ang aswang na umalis na kung hindi daw ay papatayin daw niya ito. Narinig ko ang malakas na huni ng isang parang ibon po Huni siguro yun ng isang tiktik. Ayon sa lakas ng boses nito, tila galit na galit ang nilalang kay Mang Tenyong. Maya-maya'y narinig kong tila napadaing si Mang Tenyong. Tumayo ako mula sa pagkakaupo
at mabilis na lumabas ng silid. Buo ang tiwala ko sa asin at bawang na nasa aking bulsa at maging sa punyal kong hawak-hawak. Sumilip ako sa pintuan at hinanap ko kung saan na si Mang Tenyong. Maya-maya'y nakita ko ang matanda habang kaharap na ang isang nilalang na nakahihindik ang hitsura. May magulong buhok ang nilalang habang nagbabaga ang mga mata nito. May mahabang mga kuko at pangil. Napakakinang ng kanyang balat na animoy naligo siya sa mantika. Kitang-kita ko ang pagsugod niya kay Mang Tenyong pero agad na hinampas ito ng matanda ng hawak-hawak nitong buntot pagi. Nakipagbuno si Mang Tenyong sa aswang at natalo siya nito. Sinakyan ng tiktik si Mang Tenyong sa kanyang tiyan. Pilit na inaabot nito ang liig ng matanda, ngunit nanlalaban pa rin si Mang Tenyong. Lumabas ako ng bahay at sinigawan ang tiktik para matawag ang pansin nito. Umangat ang tingin ng nilalang at binitiwan nito si Mang Tenyong. Kitang-kita ko ang kakaibang ngisi na sumilay sa mga labi ng tiktik. Nanlisik ang mga mata nitong nakatingin sa akin habang nilalabas niya ang mahaba niyang dila. Nanginginig ako ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Ramdam na ramdam ko rin ang pagtataasan ng mga balahibo ko sa katawan, maging sa buhok at batok ko. Nanlalamig din ang aking kamay, ngunit nilakasan ko na lamang ang aking loob. Hindi ako papayag na patayin ng aswang si Mang Tenyong. Isa pa, tinuruan din ako ng aking tatay noon kung papaano lumaban sa aswang. Sinunggaman ako ng aswang at mabilis na sinakal, pero dahil sa hawak kong punyal, isinaksak ko iyon sa kanyang braso. Napasinghap ang tiktik at mabilis akong binitiwan nito. Nanlalaki ang mapupula nitong mga mata habang nakatitig ito sa akin. Unti-unti siyang lumayo, saka kumaripas ang takbo papalayo sa amin ni Mang Tenyong. Hindi kaagad ako nakakilos at natulala na lamang sa buong pangyayari. Nabitiwan ko ang aking punyal na hawak-hawak kanina at habol ang aking hininga na napaluhod sa lupa. Agad naman akong nilapitan ni Mang Tenyong saka hinila papasok sa bahay. Pinulot din niya ang punyal na ginamit ko kanina. Pinaupo niya ako sa upuan na nasa sala at isinarado niya ang pinto. Sinabi naman sa akin ni Mang Tenyong na ayos na ang lahat at wala akong dapat ipag-alala. Pinilit ko namang pakalmahin pa rin ang aking sarili. Pinainom muna ako ng tubig ni Mang Tenyong at hinugasan niya ang aking kamay ng tubig na may bahid pa ng dugo mula sa aswang. Pinatingin niya ako sa kanyang mga mata at saka niya ako kinausap. Makaraan lamang ang ilang sandali. Umayos na rin ako. Ipinagtapat sa akin ni Mang Tenyong na isa siyang albularyo at may ilan na raw siyang nakalaban na aswang noong kabataan pa niya. At dahil sa edad niya, hindi na daw niya kayang makipaglaban pa sa mga ito, lalong-lalo na raw sa pinakamalakas na aswang sa baryong iyon. Sigurado raw na babalik ang aswang na nasaksak ko o kung namatay man, ang pinakamalakas na aswang raw ang maghihiganti. Panigurado daw na natunugan nito ang pagdating namin sa baryo kaya hindi na napigilan ng tiktik ang sarili at lumusob ito. Nagpasalamat sa akin si Mang Tenyong. Kung hindi raw dahil sa akin ay baka daw napatay na siya ng aswang. Pinatulog na rin ako ng gabing iyon at sinabing wag na akong mag-alala. Siya na raw ang bahala na gumawa ng proteksyon para daw oras na sumugod ang pinakamalakas na aswang sa bahay niya ay may panlaban kami. Gulat na gulat ako dahil naabutan ko pa rin ang mga kasamahan kong malalim pa rin ang kanilang tulog. Napabuga na lamang ako ng hangin at nanalangin. Hindi na rin talaga ako nakatulog ng gabing iyon dahil sa pag-iisip. Kinaumagahan,
Nauna akong magising sa mga kasamahan ko. Sinabi ko sa kanila ang nangyari kagabi. Noong una ay ayaw nilang maniwala sa akin, ngunit mabuti na lamang at nandoon si Mang Tenyong. Dahil doon, naniwala sila sa aking kwento. Sinamahan naman kami ni Mang Tenyong noong tumungo kami sa bulwagan. Binigyan din kami ni Mang Tenyong ng mga proteksyon laban daw sa mga aswang para hindi kami gawan nito ng masama. Kung kaya't kampante naman kami na wala sa aming mangyayaring masama. May 15 ang mga batang pumunta sa bulwagan at talagang gustong-gustong matuto. Natuwa naman ako at ang aking mga kasama dahil kahit papaano ay may mga bata pa ring hindi pinapakawalan ang kanilang mga pangarap. Masayang masaya ang mga bata noong turuan namin silang bumasa at magsulat. Buong maghapon ay naging maganda naman ang resulta ng unang araw ng misyon namin. Sinundo rin kami ni Mang Tenyong noong pauwi na kami ng hapon na iyon. Pinabibilis niya rin kami sa paglalakad para daw hindi kami abutan ng dilim sa aming dadaanan. Pagkarating naman namin sa bahay ni Mang Tenyong ay isinara niya kaagad ang pintuan maging ang mga bintana. Pinaghanda niya kami sa maaaring pagsugod ng pinakamalakas na aswang. Kinabahan naman kami dahil sa tinuran ng matanda. Binigyan din niya kami ng buntot pagi at saka asin at bawang. Ako naman, Kuya Bari, ay hinanda ko ang punyal na aking daladala. Nanalangin kami sa harap ng altar kasama si Mang Tenyong. Ramdam na ramdam ko talaga ang kaba ng mga kasamahan ko dahil nanginginig ang kanilang buong katawan. Maski ako, Kuya Bari, pinagpapawisan ako ng malagkit ng mga sandaling iyon. Noong kumagat na nga ang dilim ay nagtipon-tipon kami sa sala. Hindi kami gumagawa ng anumang ingay. Tumindi ang kaba namin noong makarinig kami ng malakas na paghuni ng isang tiktik. Hinanda ni Mang Tenyong ang buntot ng pagi at mahaba niyang itak. Sinabihan niya kaming manatili lamang sa loob ng bahay at siya na ang bahalang humarap sa nilalang. Nanatili naman sa loob sina Jose, Aljon at Krista. Ako ay sumunod kay Mang Tenyong, ngunit pinigilan niya rin ako. Nang makalabas ang matanda sa pintuan, ay agad niyang isinara iyon. Nanatili lamang akong nakatayo sa pintuan at naghihintay ng pagkakataon na matulungan si Mang Tenyong. Rinig na rinig namin ang pakikipag-usap ni Mang Tenyong sa aswang. Galit na sumigaw ang aswang at ang pagdaing ni Mang Tenyong. Nagkatinginan kami ng mga kasamahan ko. Nagpaalam na ako sa kanila at mabilis na lumabas ng bahay. Sumunod naman kaagad sa akin si Jose at naiwan sa loob si Aljon at Krista. Hinarap namin ang tiktik na noon ay naglalaway na. Nagbabaga ang mga mata nito, Kuya Bari, na nakatingin sa amin. Galit na galit ang aswang habang nakatingin nito. Naramdaman ko ang paghila ni Jose sa aking braso, ngunit hindi ako nagpahila sa kanya. Naiintindihan ko na natatakot si Jose sa mga sandaling iyon, pero hindi ko pwedeng iwanan si Mang Tenyong. Sinunggaban agad ng aswang si Mang Tenyong. Sa bilis po ng pangyayari ay hindi kami nakakilos ni Jose. Sakal-sakal ng aswang ang matanda at binalibag niya ito sa dingding ng bahay. Bumaling ang aswang sa amin at unti-unti itong lumapit. Mabilis itong tumakbo na hindi man lang namin nakita. Sa isang iglap lamang ay sakal na rin niya si Jose at binalibag niya ito. Bumaling siya sa akin, ngunit agad akong tumakbo papalapit kina Mang Tenyong at Jose. Sabay-sabay naming hinarap ang aswang, saka kami nag-usal ng dasal. May kinuha si Mang Tenyong sa kanyang bulsa na isang bote
at inihagis niya ito sa aswang. Sa hinuha ko, Kuya Bari, ay isa yung holy water. Napasigaw ang aswang ng tamaan nito, pero kahit na ganoon, hindi pa rin ito nagpatalo. Mabilis itong kumilos at sinakal si Mang Tenyong. Wala naman akong sinayang na pagkakataon at agad kong tinakbo ang pagitan sa amin. Agad kong ibinaon at itinarak ang punyal sa kanyang likuran na ikinabigla nito. Sumunod naman si Jose at pinaghampas niya ng buntot pagi ang aswang. Sumigaw ang aswang at mabilis niya kaming hinampas ng kanyang kamay ni Jose. Nanlaki ang aking mga mata nang naramdaman kong umangat kami ni Jose sa ere at pinabagsak sa lupa. Napasigaw ako dahil napakasakit nang tumama ang aking likuran sa lupa at napaubo. Tiningnan ko si Jose at ganun din siya. Hindi na kami nakakilos pa ni Jose dahil sa nangyaring iyon. Tanaw ko na lamang kung papaano makipaglaban si Mang Tenyong sa malakas na aswang. Ilang sandali pa, bumagsak si Mang Tenyong sa lupa at sinakal siya ng nilalang. Nakita ko ang pagbunot ng mahabang patalim ng matanda sa kanyang likuran at mabilis niya itong itinarak sa dibdib ng tiktik. Nabitiwan siya nito at umatras ang aswang papalayo kay Mang Tenyong. Hindi na sinundan pa ng matanda ang aswang nang tumakbo na ito papalayo sa aming kinaroroonan. Pinilit ko mang bumangon at tinulungan ko si Jose. Noong nakatayo na kami, agad kaming lumapit kay Mang Tenyong saka tinulungan ang matanda na tumayo. Sinabi niya sa amin na sa wakas daw ay mamamatay na rin ang malakas na aswang sa baryo nila. Wala na raw katatakutan ang mga tao na naroroon. Pumasok na rin kami sa loob ng bahay at agad na ginamot ang mga sugat naming natamo. Sila Krista at Aljon ang gumamot sa amin at hindi sila makapaniwala sa mga nangyari sa amin. Maski ako rin, Kuya Bari, ay hindi talaga ako makapaniwala. Nang gabing iyon ay pinag-usapan namin ang buong pangyayari. Kinabukasan ay binalita sa amin ni Mang Tenyong na patay na raw ang aswang na nakalaban namin kagabi. Ang pinakamalakas daw na aswang sa kanila. Ngunit alam ni Mang Tenyong na maghihiganti pa raw ang ibang kasamahan nito sa baryo at kahit anumang oras ay susugod daw ang mga ito. Kaya hindi nagtagal po ng 3 araw ang aming misyon at agad na kaming umuwi sa bayan na pinanggalingan namin. Labis naman na pasasalamat namin kay Mang Tenyong dahil hindi niya kami pinabayaan noong nagtungo kami sa kanilang baryo. Kung wala si Mang Tenyong, Kuya Bari, paniguradong nakain na rin kami at nabiktima ng aswang na iyon. Mabuti na lamang noon at may taong katulad ni Mang Tenyong na handang tumulong sa kapwa kahit na walang hiniling na kapalit. Malaki po talaga ang pasasalamat namin dahil nakauwi kami sa amin ng ligtas at kumpleto. Hindi man maipaliwanag at mapaniwalaan ng mga nakakarami ang nangyari sa amin. Nakapulutan ko naman ito ng isang malaking aral. Ang nangyari po sa amin ay tanging kami lamang 5 ang nakakaalam at hindi na kailangan pang malaman ng iba para hindi na rin ito magdala pa ng takot sa lahat ng mga taga-Antiqueño. Magpahanggang ngayon, Kuya Bari, naaalala ko pa rin at minsay napapanaginipan ko pa ang kahindik-hindik na pangyayaring iyon sa aking buhay. Isang kasaysayan po sa aking buhay ang hindi ko na siguro malilimutan. Isang aswang ang nakaengkwentro namin dahil lamang sa aming misyon na makapagturo sa mga bata. Isang pangyayari na muntik ng kumitil sa aming buhay dahil lamang sa pagpunta namin sa isang baryo at nakaengkwentro namin ang pinakamalakas na aswang ng Antique.
Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po Kuya Bari. God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Kulas. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.